Hagilapin na susuriin ang mga kontrobersiya at bulong-bulungan sa mundo ng showbiz. Glamorosa man o nakasusok na. My name is Fifi and this is Faye Firenze. Mga showbiz balita natin ngayong araw ng Martes. Jim Paredes umamin na sa alleged video scandal. Nagkomento ang singer sa isang Twitter post ng at Society of Honor na I quote, because fake news is government-sponsored, unquote. Patungkol sa fake news effort ng Facebook, imbes na ang pamahalaan daw, di umano ang dapat na gumagawa nito. Tanong naman ng netizens sa kanya, fake news ba ang trending screenshots at video scandal online na di umano? Ayon sa netizens ay siya o marahil kamukha niya dahil sa body marks gaya ng kanyang nunal sa dibdib at tattoo sa braso? Ang reply niya, fake. Pero kagabi sa website na Writing on Air by Jim Paredes, mababasa roon na umamin siyang totoo ang video. Hindi niya raw alam paano naisa publiko ito, lalo na it is really private for him. I quote, I can only surmise that in the ugly season of toxic politics, McCrackers determined to neutralize my influence by violating my privacy and digging up dirt on me are at work, unquote. Noong una ay nagdalawang isip pa raw siyang umamin pero naisip niyang maging malinis at masakit man aminin pero this will set him free nga raw. Humingi siya ng paumanhin sa pangyayari. Second showbiz balita naman tayo, Sharon Cuneta, pinaghintay ng 4 na oras ang fans sa California concert sa 40th anniversary show ng megastar sa Glendale, California last Sunday, Philippine Standard Time. Worth the wait naman raw para sa audience ang naging paghihintay nila. Imbes kasi na 7 p.m. ay naging 11 p.m. na ang pagtatanghal ni Sharon dahil sa engine problems ng eroplanong sinakyan ng kanyang grupo galing Toronto, Canada. Masaya ang mga manonood doon, lalo na't kinanta niya ang lahat ng hits niya. Third showbiz balita naman tayo, Sylvia Sanchez, walang sama ng loob sa ama niya. Sa press conference sa kanyang upcoming film na OFW The Movie, kasama sina former OWA Deputy Administrator Arnel Ignacio, bagong Pilipinas host Diane Medina, Rafael Rosel, Kakay Bautista, Christian Vasquez at marami pang iba. Ibinahagi ng kapamilya actress ang huling pagkikita nila ng kanyang ama. Para sa detalye, narito ang Showbiz Report. Mas gusto na nga raw ni Sylvia Sanchez na tumanggap ng roles na may kapupulutan ng aral, kaya agad niyang tinanggap ang offer para sa pelikulang OFW The Movie at gagampanan ng role ni Ophelia na isang domestic helper na mapapanood this June. Of course, masarap kumita, pero mas masarap yung makakapagbigay ka ng magandang ehemplo o message sa ginagawa mo, sa role mo, which is yun ang mga nangyayari. Yun yung mga tinatanggap kong mga roles ngayon. Ibinahagi din ng aktres ang kanyang matagal nang hindi nakitang ama na isang seaman. Katatapos pa lang raw niya ng grade 4 nang huli silang nagkasama. Bali-balita ng mga kaibigan ng ama, may sariling family at restaurant na ito sa Rio de Janeiro sa Brazil. Yeah, for a while nagalit ako sa tatay ko, pero gusto ko lang sabihin na kung hindi dahil sa tatay ko, wala ako ngayon sa pinananayan ko. Naging positive lahat para sa akin. Kaugnay niyan, grateful naman ang aktres na tutulungan siya ng Overseas Workers Welfare Administration na katuwang sa pelikulang ito sa paghanap sa kanyang ama. May ilang nag-comment regarding sa pagtulong daw ng OWA para kay Sylvia Sanchez. Ayon kay Arnel Ignacio, wala naman daw masama at kung may magpapatulong, okay lang yon. Sa mga magrireklamo, harapin daw siya. Last showbiz balita naman tayo, Michael Phelps off to his baby number 3. Inanunsyo ng Olympic swimmer na magkakaroon na ng kapatid sina Boomer at Beckett. Saad niya, number 3 on the way, can't wait to see the journey that this takes us on. Maging ang asawa niyan si Nicole ay masaya sa balitang ito, saying, oops, we did it again, I get to be a mama times 3. Sayat yan ang mga showbiz balita natin ngayong araw na Martes. The secret is out. All is revealed. My name is Fifi and this is Faye Firenze.